Magkano daw ba ang puhunan, ang kailangan puhunan pagka ganitong magtatayo ka ng maliit na tindahan? Ano yung mga requirements pag ganitong magtatayo ka ng sari-sari store? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ayan, good morning po sa inyo lahat. For today's video ay sasagutin nga natin yung isang follower natin dahil nagtanong siya sa akin, dahil nakita niya sa ating video na meron tayong tindahan. Ang sabi niya, magkano ba ang kapital mo noong magbukas ka ng tindahan at ano ba yung mga requirements para makapagpatayo ka ng ganitong tindahan? So yan ang ating sasagutin ngayon. Ayan, ginawa na natin ng content para sa lahat, para dun sa mga nagbabalak na magtayo ng ganitong negosyo, para magkaroon kayo ng idea. Ayan, gawa na rin natin ng content para lahat magkaroon ng idea. So, magkano nga ba ang kailangan mong kapital para maitayo mo ang isang sari-sari store? Pero bago ang lahat, ay bigyan ko muna kayo ng history tungkol dito sa aking tindahan. Nagawa ko na to ng video doon sa isang channel ko, pero uulitin ko na lang dito pa. So itong tindahan namin ay binuksan namin at itinayo noong year 2005. So 19 years na at magta 20 years na. Kahit maliit yung aming tindahan, going strong naman. So, year 2005, nag-start tong tindahan namin. At ang tanda kong naging puhunan namin ay napakaliit lang. Kasi yun lang yung kaya ng budget namin noon. Siyempre, dahil nag-start pa lang kami, talagang maliit lang yung nilabas naming puhunan. So, nag-start kami mga 20,000. Yan, napakaliit lang nung aming pinag-umpisahang negosyo. Pinag-umpisahang puhunan para buksan nga itong tindahan namin. Sa 20,000 na yun, sama-sama na yun. Nandun na lahat yung dilata, yung debote, yung chichirya, yung iba pang mga alam namin na mabibili sa tindahan. So talagang pinagkasya namin yon. Mga debote namin yung soft drinks, mga ilang klase lang yun, 2, 3 case lang. The rest, ayun na, hati-hati na sila doon. Maliit lang naman ito. So, yun lang yung aming pinag-umpisahan. Tapos, sa mga dumaan ng mga araw, dumaan ng mga buwan, nakikita na namin kung ano yung pangangailangan talaga sa tindahan. At yung talagang binibili ng mga customer, hinahanap ng mga customer, doon pa lang kami unti-unting nagdagdag ng puhunan. Pero nag-start kami, talagang binuksan namin itong tindahan namin, ang laman lang ay halagang 20,000 lang. Itong tindahan namin ay tinayo namin dahil housewife ako, nag-aalaga ako ng mga anak ko habang ang asawa ko ay nagtatrabaho, yung normal na setup ng mag-asawa dati. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa kumpanya at ako naiwan dito sa bahay para alagaan yung mga anak ko. So itong space na to ay ayan, ginawan namin ng maliit na tindahan para naman habang nag-aalaga ako sa mga anak ko, habang nandito sa bahay, meron kaming pinagkakakitaan, pandagdag sa pangangailangan namin at ng mga anak ko dahil 4 silang sabay-sabay na nag-aaral dati sa private school. So, parang tulong ko na rin sa asawa ko, ayan. Kaya yung aming tindahan, pinagyaman namin. Ayan, talagang nagtyaga kami dito sa tindahan namin. Yun, naisipan namin nga na itayo itong aming sari-sari store. Pasensya na, nautal, ang dami kasing dumadaan, ang dami nakatingin, so nahihiya pa akong magsalita talaga kahit na medyo matagal na tayo nagbablog, kahit pa paano hindi pa natatanggal yung ating pagkamahiyain, hindi pa talaga totally na nawawala yung ating pagkamahiyain. Kaya pasensya na kayo sa aking pag-utal-utal kasi may mga nakatingin. So ayan, tuloy natin yung ating kwentuhan. So ayun na nga, yung aming tindahan ay umabot na ng 19 years. Ayan, yun ang aming pinag-umpisahan sa maliit na halaga. Ayun, nabuhay naman kami dito sa aming tindahan. So ayun na nga, ang tindahan naman kasi, ang sari-sari store, napakadali lang naman na itayo yan. Basta may puhunan ka, kahit maliit lang yan, pwede ka nang maglagay dyan ng mga stocks mo. Sari-sari store naman na hindi naman kailangan biglain mo ng pagkalaki-laki yan. Kung magkano yung puhunan mo, yun na lang muna yung
ilagay mo dyan, tapos unti-unti ka na lang magdagdag pag yan ay kumikita na, at pag nakita mo na kung ano yun talagang mabiling-mabili sa tindahan mo, dyan ka na magdagdag ng mga puhunan. Pero kung ikaw naman ay maraming puhunan, okay lang naman na isang bagsakan yan. Pero sa katulad namin dati na limited lang yung puhunan, yun lang yung aming ginamit na pang puhunan para malagyan namin yung aming tindahan ng mga laman. At sa tanong lang naman yan na ano ba ang requirements pagka ganitong magtatayo ng tindahan. Na ng 2005 pa yun ang tanda ko, dahil ang lahat ng requirements dito ang naglalakad ay ang asawa ko. Ayan, medyo napuputok tayo dahil may mga nabili. Ayun na nga, doon sa pangalawang tanong niya na ano ba yung mga requirements pagka ganito magtatayo ka nga ng tindahan. At kahit naman anong negosyo, yun din naman ang proseso nun. Sa pagkakaalam po, dahil ang naglalakad ng mga requirements namin dito ay ang May ano kayo? full meron. Magkano po? 25. Isa nga po. So, ang una mong gagawin ay pupunta ka ng DTI para i-register mo iparegister yung pangalan ng iyong tindahan. Siyempre, pagpunta mo doon, kailangan mag-ready ka o mag-prepare ka ng at least 3 name para sa tindahan mo. Kasi baka mamaya, yung gusto mong ipangalan o gusto mong ilagay na pangalan ng tindahan mo ay hindi ma-approvean kasi baka mamaya may kapangalan. So, at least meron kang ipapalit. So, hindi ko lang alam kung magkano ang babayaran doon. And next na gagawin mo ay pupunta ka ng barangay ninyo. Ayan, para naman sa barangay permit. Siyempre, ipepresent mo yung galing sa DTI. At doon may babayaran ka. Yun yung tax mo para sa 1 taon. At tsaka bibigyan ng permit o barangay permit. Ang next step ay dadali mo na yung mga nakuha mo sa DTI, sa barangay. Pupunta ka naman ng City Hall para sa mayor's permit. Doon, ipipresent mo din yung na mga document mo. Tapos, bibigyan ka ng fill upan mong form. At meron ka ding mga kinakailangang bayaran tulad sa engineering department at saka sa fire department. At hindi ko lang kung meron pa. At may babayaran ka din doon. And next, syempre, ibabalik mo sa kanila yung form at doon ay kukumpitin nila kung magkano yung kailangan mong bayaran. At pag nakabayad ka na, syempre, ay bibigyan ka na nila ng mayor's permit. Ayun. Ayan, napuputol tayo kasi may mga bumibili. So, yun ang proseso na natatandaan ko para makakuha ka ng mga requirements mo para dito sa tindahan mo. Mas maganda na yung legal yung iyong pagtitinda, yung hindi ka baka at least pagka may bumisita sa yung taga mayor's office o kung sa munisipyo ay at least makikita nilang may mga papeles ka para legal yung pagnenegosyo ba. So ayun yung mga natatandaan kong proseso at yung mga paraan para ikaw ay legal sa iyong pagtitinda. So yun lang, sana nasagot ko yung katanungan mo at sana na nabigyan kita ng idea kung gusto mong magtayo o magbukas ng yung tindahan. So ayan yung aming tindahan, kahit maliit lang yan, 19 years na, magto 20 years na yan, kami nakakakuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, pang-araw-araw na pagkain, pang-araw sa mga pag-aaral ng mga anak ko, sa mga iba pang pangangailangan namin. So ayan, tiyaga lang talaga, yan, kahit maliit yan, kailangan masipag ka talaga sa iyong pagtitinda dahil dito ka kukuha ng ikakabuhay mo. So, yun lang ang ating may share. Sana yan, nagkaroon kayo ng idea. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa iyong suporta at sana nasagot kita. Thank you so much. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Sa susunod na video, mag-follow up tayo ng ganitong klaseng content. Mag-share naman ako ng mga experiences namin
kung ano yung mga araw-araw naming mga kinakaharap dito sa mga iba't ibang klase ng customer, kung paano ba yung mga, paano ba sila, pakisamahan, ganyan. Ano ba yung mga klase ng mga customer na nakakasalamuhan natin araw-araw. Iyan sa mga susunod na videos. Thank you so much everyone. Ingat kayo. God bless and bye!